Tama nga si mama, nagpapakitang tao lang sila. Nung bagong punta ako dito ang taba ko. Ngayon na nandito ako, sobrang laki ng pinayat ko. At wala silang naririnig sa akin kahit na ganun sila sa akin. Na mabuti pa nga daw yung katulong sumasahod. Lumabas na ang tunay na ugali nila. 3 taon na kaming mag-on at ngayon nga ay nandito kami sa bahay nila. Simula nang nakulong siya ng 5 buwan ay nandito na ako sa kanila. Para nga may magdadala ng pagkain niya at susuotin niya sa kulungan. Na kahit na Pampanga pa ako nakatira, umuwi pa ako ng QC para lang madalaw siya. At ngayon nga ay nakalabas na siya ng kulungan. Pero kung pagsalitaan niya ako ng masasakit na salita ay ayos lang yon sa kanya. Na kahit binubugbog niya ako sa harapan ng magulang niyang babae, wala siyang patawad. Na kahit alam niya na nung nakulong siya, ako lang yung naniniwala sa kanya na magbabago siya. Pati yung tatay niya kung pagsalitaan ako ay ayos lang yun sa kanya. Pagtatawanan pa nila ako ng ama niya. Kahit naman nandito ako sa bahay nila, lahat ng gawaing bahay ako yung gumagawa. Na kahit yung wales simula nang tumira ako dito, hindi nila yun mahawakan. Yung mga pinggan, kahit ang lapit ng lababo, ilalagay pa nila sa lamesa. Pati mga damit nila ako yung naglalaba. Na yung nanay niya kasi may sari-sari store at kahit pagkain ng nanay niya ay pinagsasandok ko pa. At dinadala ko pa yun sa tindahan. Alam ko kasi na kapag hindi ko nadalhan ng pagkain yung nanay niya, magsasalita silang dalawa ng tatay niya. Kahit yung nanay ko at mga kapatid ko, gusto na akong pauwiin sa amin. Na para daw hindi na ako nauutusan ng ganun. Nabuti pa nga raw yung katulong sumasahod tapos ako halos lahat ng gawain dito sa bahay nila. Ako yung gumagawa at wala silang naririnig sa akin. Sabi sa akin ni mama, nagpapakitang tao lang daw sila sa umpisa at pag tumagal na ay tsaka lang lalabas yung tunay na ugali nila. Tama nga si mama, lumalabas na yung tunay nilang ugali kahit nung bagong punta pa lang ako dito. Na dati sobrang taba ko pero ngayon na nandito na ako, ang laki ng pinayat ko. Sorry Mami Len kung magulo yung message ko. Lagi akong nakikinig sa mga video nyo na sana may ere mo tong sa akin. Letter sender, Berna. Anong ini-expect mo sa ex-convict galing kumbento? Hindi lahat ng galing sa rehas ay kayang magbago. Meron sigurong iilan pero hindi kasama yung partner mo na bakit ang tanga lang na nagpapaalila ka ng libre. Inubugbog ka na, nagstay ka pa. Alog na alog yung utak mo, ma. Hindi ka na makadecide ng tama eh. Sasabihin mo mahal mo, ang tanong mahal ka. Hindi magulo yung kwento mo, ikaw yung magulo. Na nag-i-stay ka sa pamilyang katulong ang turing sa'yo. Bakit di ka umuwi kahit na nga pinapauwi ka ng pamilya mo? Anong pumipigil sa'yo? Parang ikaw yung nakakulong eh. Ayokong magsalita ng masakit sa'yo kasi makakadagdag pa. Kasi baka lalong hindi mo ako magets eh. Palayain mo yung sarili mo at huwag mong hayaang itrato ka ng ganyan. Wala naman kayong anak eh, hindi naman kayo kasal. Na ano ba kasing napapala mo, tratong basura ka naman ng pamilyang niya. Wala akong nakikitang rason para magstay ka. Na kasi sobrang-sobra na yung kamartiran mo eh. Kailan mo titigilan ng umasang magbabago yan? Yung may solusyon ka naman pero hindi mo ginagawa. Na kailan mo pa maiisipan kapag nakalagay ka na sa kahon ng posporo? Hanggat nasa wisyo ka pa, magdesisyon ka ng tama. Ialis mo yung sarili mo dyan. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Literal na bulag at mapagkawang gawa kahit wala namang napapala. Alam mo yung mga klase mo, nakakatamad pa yun. Bahala ka na kung makikinig ka.